We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Isinumite na sa iba't ibang tanggapan ng COMELEC sa probinsya ang isinagawang signature campaign ng ilang grupo hinggil sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Philippine Constitution. Alamin natin ang detalye sa live report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Sara, kinumpirma ng iba't ibang COMELEC offices sa bansa na nakatanggap na sila ng dokumento kaugnay sa pagpapapirma sa People's Initiative. Samantala, may ilang local chief executives naman sa Negros Occidental at Cebu, pabor daw sa pag-amyenda sa 1987 Philippine Constitution. Kinumpirma ng Provincial COMELEC Office ng Pangasinan na nakatanggap na ito ng mga dokumento kaugnay sa People's Initiative Signature Campaign. Ito ay ang mga kinalap na pirma mula sa mga residente para makakuha ng suporta sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. We will just receive it, we issue certification, we will wait for the final order ng Commission and Bank. We can say mga 60% na ng mga bayan natin maka-receive. Batay sa rules and regulation ng COMELEC, susuriin ang bawat pirma ng mga residente upang mapatunayan kung tunay o dinaya ang mga ito. Pero hindi raw ito gagawin ng COMELEC hanggat hindi nakatatanggap ang ahensya ng petisyon ukol sa People's Initiative mula sa mga grupong nagsusulong nito. Ayon pa sa COMELEC, magiging valid pa rin ang pirma kahit hindi ito ginawa sa mismong tanggapan. Aabot naman sa mahigit 39,000 na pangalan at pirma ang nabilang ng 2nd Legislative District ng COMELEC sa Cagayan de Oro City para sa People's Initiative. Ngayong linggo raw nila natanggap ang naturang mga dokumento na isinumite sa kanilang tanggapan para sa COMELEC certification. Sa bilang na 39,000, nasa mahigit 2,000 ang pirma galing sa barangay Makasandig. Pero ayon sa barangay, hindi raw nila ito alam dahil walang nakipag-ugnayan sa kanila. Ayon naman sa ilang pumirma, may ilang pinangakuan daw ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. Ingon sila nga, para kuno to assistant sa tupad. Ana siya. Nana sila. Unta din siya nga, pangpaon namang present number. Para daw sa sunod election daw. Naging mapayapa ang ginawang People's Initiative Drive sa ilang bayan at lungsod sa probinsya ng Albay. Mayroong mga kusang pumirma at wala raw kapalit na pera habang mayroon namang kumontra. Kailangan mas ma-explain pa sa tao para at least madali din yung pagpapirma sa part namin po. Samantala sa ilang distrito sa Bicol Region ang nakapagsumite na ng kinakailangang lagda sa COMELEC. Isa sa pinakaunang natapos ay ang probinsya ng Sorsogon na may 2 distrito. Bagamat hindi pa natatapos, pero mayroon na ring nakapagsumite na sa Albay, Camarines Norte at Camarines Sur. Habang wala pa kahit isa pa sa Catanduanes at Masbate. Kinumpirma naman ng COMELEC Davao na may ilang election officers na sa Davao Region, maliban lang sa Davao City, ang nakatanggap na ng pirmadong papeles na isinumite ng sinasabing proponents ng People's Initiative. Hindi pa raw makapagbibigay ng dagdag na detalye ang COMELEC 11 dahil tinatanggap lang daw nila kung may magsusumite ng papeles at inaalam pa ang susunod na hakbang. It's not verification, submission lang of signatures sa ato ang mga election officers. Dito sila nag-submit and dili pa man tanan. Kinumpirma naman ng COMELEC Iloilo na nakatanggap sila ng 54,000 na pirma mula sa mga bayan ng 1st District para sa People's Initiative. Nagsumite ang San Joaquin ng mahigit 10,000 na pirma, habang ang Oton, Miag-Ao at Tigbawan ay may mahigit 9,000 na pirma.
may isinumite rin ang mga bayan ng Gimbal, Igbaras at Tubungan. Sa 3rd District, may 37 pirma mula sa bayan ng Kabatuan. 15 sa 32 alkalde naman sa Negros Occidental ang nagpahiwatig ng pagpabor sa isinusulong na charter change o CHA-CHA. Kinumpirma ito ni Victoria City Mayor Javi Benitez, presidente ng Association of Chief Executives ng probinsya, pagkatapos ng isinagawang pagpupulong kung saan nag-survey ito kung pabor ba ang mga alkalde sa CHA-CHA. Na-monitor din ito mula sa ilang LGU sa probinsya na may mga grupong naglilibot sa barangay para sa isang signature campaign. Ang ilang alkalde naniniwala naman na kailangan ding malaman kung ano ang gusto ng mga tao. Samantala, si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson pabor din sa CHA-CHA, lalo na sa pagdating sa gagawing pagbabago sa economic provision. Suportado rin ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez na dapat ang economic provision lang sa 1987 Constitution ang dapat amyendahan. Hinikayat naman ng alkalde ang proponents ng constitutional amendments na ipaliwanag ng mabuti sa publiko ang mga provisions na aamyendahan at kung ano ang kalagahan ng planong pag-amyenda sa saligang batas. Samantala, nilinaw naman ng Mandaue City COMELEC Election Officer sa Cebu na maliban sa pagtanggap nila ng 35,000 signatures, wala pa silang aksyon na ginawa. Gagawin lang ng tanggapan ang verification process kapag ipinag-utos na ng COMELEC and Bank. Sara, nilinaw ng COMELEC na bagamat tinatanggap nila ang mga isinusumiteng dokumento sa kanilang mga tanggapan, ay wala pang isinasagawang verification sa mga ito. Sara. Okay, maraming salamat Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mahigit 17,000 pamilya ang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Davao del Norte at Davao de Oro. Alamin natin ang update kaugnay ng balitang ito sa live report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao mula sa Asuncion sa Davao del Norte. Kent? Sara, bunsod ng malawakang pag-ulan sa Davao Region. Mahigit 17,000 pamilya sa Davao del Norte at Davao de Oro ang apektado ng pagbaha. Kaya naman nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Asuncion sa Davao del Norte. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Asuncion sa Davao del Norte. Ito'y bunsod ng malawakang pagbaha na naranasan sa Davao Region dulot ng shear line simula noong Lunes ng gabi. Sa panayam ng Super Radio Davao, kinumpirma ni Asuncion Mayor Eufrasio Dayaday na umabot na sa 6 na barangay sa lungsod ang apektado ng baha o aabot sa 5,700 na pamilya ang inilikas. Nagpapatuloy pa ang rapid damage assessment and need analysis sa mga barangay na apektado ng pagbaha. Sa Tagum City, kawayang bangka na lang ang ginamit ng ilang residente para makatawid dahil sa lagpastaong baha sa barangay Mankilam, Tagum City. Kaya si Victoriano, sumakay na lamang ng bangka matapos bahain ang kanyang bahay. Lisod kayo eh. Ano ba? Yung kayo. Tabok-tabok lang. Dahil pinasok na ng baha ang ilang kabahayan, may ilang residente na sa gilid na lamang ng kalsada, pansamantalang nanunuluyan. Ay, lisod po sir, ay nami dari. Kung ano wala man muna dato sa evacuation, layo ba? Layo mga sir. Nya labi na yung anak, wala ko suga dito kay burn out ba sir. Pero ang ilang residente sa Loretta Elementary School sa San Miguel lumikas. Kadako kay diferensya kay kanang mag-CR ka, magkuan ka unya diri nga nya kuan na mas safe ka diri pero ang pagtulog nimo, ang pagkuan nimo dili ka kayo ka kuan, murag magmata-mata lang yapon ka. Bana man. Bagamat mainit na ang panahon kahapon, pataas pa rin ang antas ng baha sa barangay Kanukutan. Ayon sa ilang residente, ngayon lang ulit sila nakaranas ng ganoon kataas na baha matapos tumama ang bagyong Pablo noong December 2012. Hassle gyud sir oy kay lisod baya ang taon po no kanay magbaha nya manghipos wayo sa among mga gamit na po nya. Sa tala ng PDRRMO Davao del Norte, mahigit 16,000 na pamilya sa buong probinsya ang apektado ng baha. Nanatay more than 16,000 families affected sa tubuok Davao del Norte. So from 10 municipalities I think. Mas paspas ang tubig ko karon kay mas ikan sa after pababa na gyud siya sa downstream. Nya ang ulan po is dili lang ikan diri but ikan sa mga headwaters o mga taas nga dapit, especially parts sa Bukidnon
and also part sa Agusan. Sa Compostela, Davao de Oro, dahil sa mataas na antas ng baha, naging pahirapan ang pagbaybay ng mga ambulansya na may sakay na mga pasyente. Kaya pinasakay na ang mga ito sa army truck ng 10th Infantry Division Philippine Army upang makatawid sa baha. Ayon sa PDRRMO Davao de Oro, nasa mahigit 1,000 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa probinsya. Sa ngayon, ilang lugar na lang sa probinsya ang nakararanas ng mga pagbaha na unti-unti nang humuhupa. Samantala, Sara, isa ang naitalang patay sa malawakang pagbaha sa Asuncion, Davao del Norte. Palutang-lutang at wala ng buhay ng datna ng mga residente ang babaeng ito sa isang sapa sa Asuncion, Davao del Norte kahapon. Kinilala siyang si Vernicia Baton, isang ina at taga-Purukten, Barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Ayon sa kanyang mga kaanak, posibleng nahulog sa sapa ang biktima sa kasagsagan ng pagbaha noong Martes ng umaga. Kahapon sa kanyang mismong kaarawan, natagpuan ang kanyang bangkay. Inaalam pa ng pulisya kung may foul play sa nangyari. Ngayong umaga, passable na ang kalsada sa Pagsabangan, Tagum City patungong Asuncion, Davao del Norte. Nananatili namang lubog sa baha ang ilang bahay. Patuloy naman ang pamimigay ng bawat LGU ng food box sa mga apektado ng pagbaha. Sara. Okay, maraming salamat Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao at mag-iingat kayo. Mga kapuso, ma-enjoy nyo pa rin ang malamig na panahon ngayong araw. Ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ang makararanas ng ulan, epekto ng amihan at shearline. Narito ang report. Kaninang alas 2 ng madaling araw, nakapagtala ang Pag-asa ng 13.4 degrees Celsius na lamig sa Baguio City, 29.2 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 21 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan at sa Quezon City, habang 22.6 degrees Celsius naman ang temperatura sa Basco, Batanes. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Mindoro, Bicol Region, Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao at Davao Region, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin na ang ilan pang panig ng bansa, partikular sa Mindanao pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Hanging amihan pa rin ang nakaapekto sa Luzon at Visayas ayon sa Pag-asa, habang shear line naman ang umiiral sa eastern section ng Mindanao. Dahil sa amihan, maalon at delikado ngayon ang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat na sakop ng Cagayan Valley Region, Aurora at sa ilang baybayin ng Ilocos Norte, Quezon, Bicol Region, Northern at Eastern Samar, Dinagat, Surigao Provinces, kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands at ng Davao Oriental. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang dalawang construction workers matapos na matabunan ng tinitibag na bahagi ng bundok sa Sugpon, Ilocos Sur. Nakaalerto si CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang dalawang construction worker matapos matabunan ng gumuhong bahagi ng bundok sa Barangay Danak, Sugpon, Ilocos Sur. Kinilala ang mga biktima na sina Joseph Ramirez, 23 anyos, residente ng San Emilio, Ilocos Sur, at si Ricardo Bayeng, 59 anyos, tubong Tublay, Benguet. Pinapalawag daw nila ang kalsada sa lugar kaya kailangan nilang tibagin ang bahagi ng bundok. Ginagawa nila ay clear nila yung daan para later on ay cement to give. Para sa ganon, yung daan na yun ay makakapunta na ng 4 wheels doon sa Barangay Danak sa Sugpon, Ilocos Sur. Sa ngayon kasi motorsak po yung nasaladaan. Ayon sa otoridad, malaki umano ang bumagsak na tipak ng lupa sa mga biktima. Ino-operate ni Ramirez ang backhoe habang nasa gilid ng bundok noon si Bayeng nang mangyari ang pagguho. Bali yung nangyari po sir, ginagawa para pumaalis yung mga bato at saka lupa. Ginagamitan po ng pasabog. Tapos pagkatapos po nung pagsabog po, in-observe muna kung kaya nang alisin yung mga lupa at bato, saka doon po pumunta yung mga biktima
po. Inabot ng 4 na oras ang retrieval operation bago na-recover ang katawan ng dalawa. Matinding sugat sa ulo at bali sa katawan ang tinamo ng mga biktima. Dinala pa sila sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa kaanak ng mga biktima. Ayon sa PNP, proyekto ng provincial government ang road construction. Sa pakikipag-usap ng news team sa pamamagitan ng telepono kay Provincial Engineer Leonard Pascua, handa raw ang provincial government na tumulong sa naiwang kaanak ng mga biktima. Pansamantalang isinara ang construction site dahil sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mga maliliit na sasakyang pandagat pinagbawalang maglayag ng Philippine Coast Guard sa Camarines Norte at Sorsogon dahil sa epekto ng amihan. Pila naman ng mga sasakyan papasok sa Matnog Port sa Sorsogon mahaba na, habang biyahe ng mga barko patungong Visayas area na antala dahil sa malakas na alon ng karagatan. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dahil sa epekto ng amihan, mapapansin ang malalaking alon ng karagatan sa probinsya ng Camarines Norte. Ayon sa Pag-asa, pwedeng umabot sa 2.8 hanggang 4.5 meters ang taas nito. Dahil dito, ipinagbawal muna ng Philippine Coast Guard o PCG Camarines Norte ang paglalayag o pagpalaot ng maliliit na sasakyang pandagat. Layunin nito na maiwasan ang anumang maritime incidents. Sa probinsya ng Sorsogon, ipinagbawal na rin ng PCG Sorsogon ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat, partikular na sa mga bayan ng Bulusan, Barcelona, Gubat at Prieto Diaz dahil sa maalong karagatan. Sa Matnog Port naman, walang kanselasyon ng biyahe patungo sa Visayas, pero dahil sa kondisyon ngayon ng karagatan, naaantala ang biyahe ng mga barko. Ito ang dahilan kaya naipon ang mga sasakyan at pasahero na makikitang naghihintay sa loob ng pantalan. Halos kilo-kilometro na rin ang haba ng pila ng mga sasakyan sa Maharlika Highway. Sa ngayon po, ang panawagan natin sa ating mga kababayan na tatawid na mula dito sa Port of Matnog, kung kayo patungong Kabisayaan, pwede nyo pong i-consider yung ibang mga alternative ports natin. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na sumunod sa mga inilalabas nilang patakaran para maiwasan ang anumang aksidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Arestado ang isang babae sa entrapment operation ng NBI Alaminos District Office dahil sa reklamong estafa. Ayon kay Attorney Fabian Mativ, agent in charge ng NBI Alaminos District Office, nagbebenta raw ang sospek na tubong Alaminos City, Pangasinan ng lupa sa bahagi ng Barangay Estanza, Lingayen, Pangasinan. Nakapagbayad na raw ang complainant ng 400,000 pesos matapos silang pumasok sa Deed of Conditional Sale Agreement. Pero matapos ito, nakatanggap ng sulat ang complainant mula sa DENR na ang ibinebentang lupa ay hindi subject for disposition dahil bahagi ito ng public land. Nito lang January 16, humingi raw ulit ang suspect ng 15,000 pesos bilang appraisal fee na isinagawa o doon na isinagawa ang entrapment operation ng NBI. Ayon sa NBI, iginiit daw ng suspect na pwede niyang ibenta ang lupa dahil nakapag-apply na raw ito ng right to property. Maharap sa kaukulang kaso ang sospek habang pinaghahanap ang kasamahan niya na nagsilbi raw na middleman sa negosasyon. Payo ng NBI sa mga bumibili ng lupa, mag-verify sa mga otoridad upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Nakitaan ng 50 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang napaslang na dentista at barangay kagawad sa Calapan City, Oriental, Mindoro. SITG Bolor, may person of interest na sa krimen. Sundan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Batay sa inisyal na report ng SOCO, lumalabas na nasa 50 saksak ang mabilis umanong kumitil sa kilalang dentista at kagawad ng Barangay San Vicente Central sa Calapan Oriental, Mindoro na si Doc Ting Bolor. Nakita ang mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ayon sa Police Provincial Office o PPO Oriental Mindoro, walang anumang senyales na nanlaban ng dentista.
As per SOCO report din po, wala po silang nakitang struggle eh. Pero kaya sabi ko nga po, hinihintay pa rin namin yung ibang result kasi nag-DNA test po ng ibang yung katulad sa nails. May person of interest na sa kaso ang binuong Special Investigation Task Group o SITG Bolor na masusipang tinutunton. Sabi po ng investigador, may dalawa silang person of interest as of this time. Mula nang magpalabas ng 200,000 pesos na reward money para matugis ang responsable sa krimen, may mga ulat na raw na natatanggap ang pulisya. Bagay na binavalidate pa nila. Umakyat na rin ang pabuya sa 300,000 pesos. May mga information silang sinusundan in connection with the POI na tinitingnan nila. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamilya ng nasawi sa mga otoridad. Matatanda ang natagpo ang duguan at nakahandusay ang 63 anyos na dentista sa loob ng kanyang kwarto umaga nitong linggo. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ang 2 katao sa magkahiwalay na aksidente sa Naga City, Camarines Sur. Nakatutok si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Halos mawasak ang unahang bahagi ng kotse na ito matapos bumangga sa isang nakaparadang elf truck sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, Camarines Sur. Ayon sa mga residente sa lugar, nangyari ang aksidente pasado alas 11 ng gabi nitong Lunes, Enero 15. Pinaniniwala ang nag-overshoot ang sasakyan na patungo sa direksyon ng sentro ng lungsod hanggang sa kinain nito ang kabilang linya ng kalsada na nauwi sa pagbangga nito sa truck. Nasa loob kasi kami ng ng hotel. Umimpak siya na malakas parang sumabog. Kaya paglabas ko, nakita ko na lang na nakabangga na pala siya. Sugatan ng driver ng kotse na agad namang itinakbo sa ospital, habang hiling naman ng may-ari ng truck na bayaran nito ang pinsalang iniwan sa kanilang sasakyan. Samantala matapos ang ilang oras, isang aksidente naman na kinasangkutan ng SUV at motorsiklo ang muling naitala sa parehong lugar. Ayon sa driver ng SUV, liliko sana siya sa kaliwang bahagi ng kalsada nang bigla na lamang sumalpok ang motorsiklo sa harapang bahagi ng sasakyan. Nagtamo ng sugat sa katawan ng rider na agad namang itinakbo sa ospital. Si mga autority, surutong ko yan, nakapurun ng gabos. Yan, gusto kong mag-likaw di sa street yan Itong pagluluway ko lang, biglang may Nagpaalala naman ang otoridad sa mga motorista na doblihin ng pag-iingat para maiwasan ang mga aksidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Sa Cebu City, 2 ang patay habang 4 ang sugatan nang inararo ng isang van ang 4 na motorsiklo at mga taong nasa gilid ng daan. Nangyari ang insidente sa Barangay Guadalupe, Cebu City, Martes ng hapon. Nasawi sa insidente ang third-year college student na si Genevieve Gomez. Nakikipagkwentuhan si Genevieve sa kanyang ina, lola at ibang kaanak sa gilid ng daan nang araruhin sila ng van. Nagtamo ng sugat ang kanyang ina at lola habang isinugod naman sa pinakamalapit na ospital ang kanyang tiyahin. Patay din sa insidente ang isang delivery rider na isa sa mga napuruhan. Ayon sa driver ng van na si Felizardo Base na nasa kustudiya ng Traffic Enforcement Unit ng PNP, hindi umano gumana ang brake ng minamanehong van kaya't nangyari ang insidente. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista na ugaliing i-check ang mga sasakyan bago ito gamitin para ma-check na hindi nasa maayos ang kondisyon. Nakatakdang sampahan ng kasong reckless driving resulting to multiple homicide at multiple injuries ang driver. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa bypass operation sa Naga City, Camarines Sur. 2 katao ang arestado. Partners in life pero tila naging partners in crime ang isang mag-live-in partner mula sa Naga City, Camarines Sur matapos maaresto sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng otoridad sa Barangay Concepcion, Pequeña sa lungsod. Nasa 175 na gramo ng pinaniniwalaang shabu ang nakuha sa mga ito na tinatayang nasa 1.5 million pesos ang halaga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang mag-live-in partner na hindi pinangalanan para masampahan ng kaukulang aksyon. Binigyang diin naman ng PNP
na hindi sila titigil sa pagtugi sa mga taong patuloy na nasasangkot sa iligal na droga. Nanawagan din ang mga ito sa publiko na tulungan sila sa naturang laban. Nagsimula na ang mga aktibidad sa sinulog sa Cabangcalan City sa Negros Occidental. Mga bida ng asawa ko, nagpasaya ng fans sa Kapuso Fiesta. Tunghayan sa report ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dinagsa ng mga deboto ang sadsad sa Cabangcalan City sa Negros Occidental noong Biyernes. Nahudyat ng pagsisimula ng mga aktibidad sa 48 Sinulog sa Cabangcalan Festival 2024. Pinangunahan ni Bishop Luis Galbines ang isang misa sa plaza. Ang ilang nagsimba, bit-bit pa ang imahe ni Senyor Santo Niño. Dako kay kasamang pasalamat ko sa iya kay nakapasarang bata ko sa board sang pangayo ko sang bulig sa iya. Nako sa mahal nga Santo Niño nga mailang lawas ang tanan nga wala sa ang sablag. Pagkatapos ng sadsad, opisyal nang binuksan ng 48 Sinulog Festival sa pamamagitan ng ingranding fireworks display. Despite sang pandemic, despite sang udet, ari kami mapakod naga-resilient, magatindog, kag magapakita sa iban pa nga mga lugar, nga ari ang Cabangcalan, nagakalipay sa gyapon nga magsilibrar sining ika-48 nga sinulog. Ang selebrasyon ay mas naging espesyal kasama ang cast ng asawa ko na sina River Cruz, Lizelle Lopez, Martin Del Rosario at Jennifer Maravilla sa Kapuso Fiesta sa Cabangcalan Public Plaza. Sa dance moves pa lang ni River Cruz, napapaindak na maging ang audience. As always, pakilig sa fans ang bit-bit ni Lizelle Lopez. Siyempre, hindi rin nagpatalo pagdating sa pagpapasaya sa fans si Martin Del Rosario. Ang voice behind the theme song ng serye na si Jennifer Maravilla ang nagdala naman ng maladibang performance sa audience. Hindi naman makakalimutan ng Kapuso Stars ang experience kasama ang fans sa sinulog sa Cabangcalan City. Sobrang saya na pakiramdam. Makita yung mga kapuso natin dito sa Cabangcalan City. Ay sana kasi mahal ko sila, sana mahal din nila ako. Sobrang nag-enjoy ako. Sobrang saya ko po na nakabalik kami ulit dito. Sobrang excited din po ako kasi talagang alam ko kapag talagang regional, iba yung energy talaga. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.